A blessed life to each and every one of us. Welcome here in our Empowering Moment Friday edition. Kumusta na po kayo mga kapatid? My name is Pastor Daryl Lacario. Welcome po kayo once again dito sa ating pong programa na Empowering Moment na naglalayong tayo po'y ma-remind ng salita ng Panginoon, na tayo po'y ma-refresh ng salita ng Diyos, na tayo po'y ma-renew ng salita ng Diyos, na tayo po'y ma-rebuke ng salita ng Panginoon, na tayo ma-realign ng salita ng Diyos, at higit sa lahat, maparangalan ang Diyos na buhay na nagbibigay ng tunay na buhay sa bawat isa sa atin. Kumusta na po ang inyong pong buhay, mga kapatid? Ano po ang nakapagbibigay sa inyo ng inspiration sa paglilingkod sa ating Panginoon? Ano ang motivation mo sa bakit mo ginagawa ang isang bagay sa paglilingkod sa ating Panginoon? Like for example, bakit ka laging nagba-Bible study? Bakit ka laging dumadalo ng gawain? Bakit ka nagpapagamit kay Lord? Bakit ka mayroong ministry assignment? At bakit mo yan ginagampanan ng buong inam? Ano ang nagmo-motivate sa iyo? So narito po tayo sa ating pong part 2 sa ating pag-aaral, The Motivation to Serve the Lord. Kung daragdagan nyo pa, The Right Motivation to Serve the Lord. Nung nakaraan ay ating tinalakay yung right motivation to serve the Lord. What inspires us to serve the Lord? Katulad po ni Paul, ay katapat po, the love of Christ motivates us to serve the Lord faithfully, firmly, and fruitfully. Dapat yan ang ating ginagawa, yung pag-ibig ng Panginoon. So today, sa ating pag-aaral, lahat tayo sa part 2 ng ating pag-aaral ng point number 2 po natin, sapagkat tayo po yung nagsisiris nito. Napaka-importante po kasi na tayo po ay mayroong motivation sa ating ginagawa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tamang motivasyon na, kasi kung maling motivation ay hindi ho tayo tatagal sa ministry. Tatalakayin ko po yung negative next kung luluobin ng Panginoon. Ngayon po yung right motivation to serve the Lord. Kasi marami po sa panahon po natin ngayon, ang para bang nanlalamig na, nanghihina na, nawawala na ng gana sa paglilingkod sa Panginoon, para po bang yung gawain ay hindi na delight, kundi burdensome, kabigatan, kapaguran, pangpalipas oras, wala kasing ibang gagawa, ako na lang ang gagawa. Parang nagiging ganun na lamang ang routinary ika nga. Ika nga po ay parang religion or ritual na lang ang paggawa. Lagi po nating tandaan sa ating paglilingkod, napaka-importante ng right motivation. Ano ho? Ang iba kasi ang motivation ay hindi ho maganda eh. Pero tatalakayin ko nga po sa susunod pong mga araw yung ating wrong motivation kung bakit tayo naglilingkod sa ating Panginoon. So before we go further, let us ask God to give us understanding, enlightenment about His Word. Kasi kung wala siya, hindi po natin maintindihan ito. Manalangin muna tayo. Panginoon, aming Ama sa Langit, sa ngalan ni Jesus, kami lumalapit sa iyo at humihingi ng karunungan. Kayo po ang magturo at gumabay. Bagabayan niyo po ang bawat isa't buksan ng aming isip at puso na maintindihan namin ang iyong buhay na salita. At pagkatapos ay aming maisagawa ito na naayon sa iyong kalooban upang ang pangalan mo ay parangalan. Pagpalain mo ang bawat isa na nanonood ng video na ito, dalangin ko po na makita nila kung ano ang kanilang motibasyon sa paglilingkod sa iyo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Number 2, hindi na po tayo katatagal upang hindi po masayang ang ating oras. Number 2, motivation. What inspires us to serve the Lord? Number 2, ito po dapat. The mercy and grace of God should be our motivation to serve the Lord. Again, the mercy and grace of our God should be our motivation to serve the Lord. Dapat po ang biyaya at habag ng Panginoon ang ating motivasyon sa paglilingkod kay Lord. Si Pablo, lagi pong binabanggit yan. Tingnan niyo po ha, babasahin ko sa inyo sa 1 Timothy chapter 1, beginning verse 12 to 16 sa ESV translation. At ito po ang sabi, I thank Him who has given me strength
Christ Jesus our Lord, because He judged me faithful, appointing me to His service. Though formerly I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent, but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus. The saying is trustworthy and deserving of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am foremost. Sabi na iba, chief, pinaka. Verse 16, but I received mercy for this reason, that in me as the foremost Jesus Christ might display His perfect patience as an example for those who were to believe in Him for eternal life. And may the Lord added blessing upon the reading of His word. And God's people said, Amen and Amen. Notice yung word na mercy. 2 times na binanggit. Sa verse 13 and verse 16 and verse 14, yung pong tinatawag nating grace. Ito po sulat ni Apostle Paul kay Timothy na pinapalakas at ini-encourage bilang isang batang pastor sa Ephesus na mega church during those times. Meron siyang mga isa sa ayos at meron siyang mga dapat gampanan sapagkat rampan po doon sa kanila ang tinatawag po nating wrong teachings na nakapasok doon sa loob ng church. At dito, si Timoteo ay binibigyan niya ng pagpapalakas. Ano yung motivation? Basically, ito'y patotoo ni Pablo kung ano siya dati at ano siya ngayon sa biyaya ng ating Panginoon. Marami ang gustong pumasok sa ministry, lalong-lalo na sa mga panahon natin ngayon sa ating modern day time. Ang iba kasi gusto pumasok lang ng ministry dahil walang magawa. Iba gusto pumasok ng ministry dahil sabi nila meron daw sila i-contribute dahil magaling kumanta, magaling tumugtog. Gusto nila pumasok ng ministry. Yung iba naman gusto maging leader for tinatawag nating popularity, prestige, and position. Hindi po natin alam ang iba kung ano po yung mga ganong mga bagay na tumatakbo sa kanilang isip. Bagamat nangyayari sa Biblia, sa ating kapanahunan ay ganun din. Kaya napaka-importante na magkaroon tayo ng right motivation to serve God. What inspires us to serve the Lord? At sinabi po natin, the grace or the mercy and grace of God should be our motivation in serving the Lord. Yung habag at biyaya ng ating Panginoon. Ano bang ibig sabihin pag sinabing biyaya or grace? Pag sinabi namang mercy or habag, ano ibig sabihin nun? Yung isa po, biyaya, hindi piyaya. Hindi rin piyaya na kinakain na galing doon sa Iloilo, kundi grace or biyaya. Yung isa namang isa ay tinatawag nating mercy or habag ng Panginoon. Unahin natin, pag sinabing mercy, it means to say ito, is when you're spared from bad things you deserve. Ibig sabihin, kapag tayo ay inalis ng Panginoon doon sa mga bagay na parusa na sa ating karapat-dapat, in-spare tayo doon, ang tawag po ay mercy of God. Ibig sabihin, kung baga ikay ipaparusahan, in-spare ng Panginoon yung parusa sa atin, ang tawag doon ay mercy of God or habag. Now, hindi rin po kabag habag. Yun naman pong isa ay grace or biyaya, na ibig sabihin, grace is when you get the good things that you don't deserve, that is called grace. Ulitin ko. Grace is when you get the good things you don't deserve, that is grace. Yung isa naman, mercy. Mercy is when you're spared from the bad things you deserve. Ang tawag naman doon ay tinatawag nating biyaya or mercy o habag ng ating Panginoon. Itong si Pablo, alam na alam natin ang former life niya nang siya ay Saul pa, ang tawag sa kanya, persecutor of the church. In fact, ang sabi niya, ginawa niya yun because of unbelief, because siya ay matigas ang ulo. Sabi niya doon sa verse 13,
Formerly I was blasphemer, persecutor of an insolent opponent, but I have received mercy. Yun ang sabi niya. Ginagawa niya yun, akala niya tama, yun ang nagmo-motivate sa kanya, akala niya yung relihiyon niya na Judaism, yun ang tama, at yun ang makapagpapatuwid at ganap sakdal kay Lord. Hindi, nang makita niya pananampalataya pala ayon sa chapter 3 ng Pilipos. Ano po? Now, ito po dapat din ang mag-motivate sa atin at pag-inspire sa atin. Hindi po si Sister Grace, hindi rin si Sister Mercy. Kundi po, ito po yung attribute ng Panginoon, yung habag at biyaya. Ang iba kasi, ang motivation ng iba ay girl, Sister Grace, and Sister Mercy. At kung mananalangin pa, Panginoon, bigyan mo po ako ng mapapangasawa at magbukas ng Biblia. At ang sabi ng Panginoon, grace and mercy be with you. Aba, thank you Lord, dalawa pa ang aking mapapangasawa, si Grace at si Mercy. Hindi po ganun, kapatid. Yan po yung attribute ng Panginoon na habag at biyaya. Na ito rin dapat ang magbunsod at mag-udyok sa atin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Hindi kung ano pa man. Papaano halimbawa kung wala ng love gift? Papaano kung walang recognition? Papaano kung wala kang support? Maglilingkod ka pa ba sa Panginoon? Alam nyo, mga millennials ngayon, parang ang sabi nila, hindi daw po gaanong sa tiisin. Dahil po, madali pong mag-give up. Like for example, sa trabaho, ay pag nahirapan lamang, gusto nila ay mag-resign na. Sa ministry, ganun din yung iba, makarinig lamang ng konting criticism, akala ay katapusan na ng mundo, ayaw ng ministry, maaapektuhan ang gawain ng Panginoon. Ang iba naman ay popularity, ang iba naman ay siguro dahil walang magawa. Ito po dapat ang mag-serve sa atin ng motivation, mag-inspire sa atin mercy ng Panginoon. Imagine mo ang buhay mo. Karapat-dapat kang parusahan ng Diyos, pero in-spare ka ng Diyos. Ang naparusahan ay ang ating Panginoong Hesukristo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago. At dahil doon, in-spare ka, binigyan ka pa ng buhay na walang hanggan, isinulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, iningatan ka, at higit sa lahat, biniyayaan ka ng Panginoon mga bagay na hindi naman karapat-dapat sa atin. Hindi po ba'y nakakahiya sa Panginoon na hindi natin siya mapaglingkuran because of His mercy and grace? Like for example, ikay pinagaling ng Panginoon sa iyong karamdaman. Ang problema po kasi ng iba, kapag ka po nakuha na yung gusto sa Panginoon, nalilimutan na siya. Naalala niyo po ba yung ketongin? Ang sabi ng Panginoon, di ba 10 kayo? Ay, nasan yung 9? Iisa lang ang bumalik. Ang iba po kasi kapag nakuha na ang kagustuhan kay Lord, gumaling na sa karamdaman, nalilimutan na ang Panginoon. Nagkatrabaho na, nalilimutan na ang Diyos. Para bang ang gawain sa Panginoon kabigatan na hindi nakagalakan. Para bang ang gawain ng Panginoon parang secondary na lamang. At para bang panghuli na lamang. Saka na lang kapag ako'y conveniente, hindi po dapat ganun mangyari sa atin mga kapatid. Kundi dapat ilalahanin mo kung hindi sa habag at biyaya ng Panginoon, nasaan kaya tayo ngayon? Kaya nga, ang sabi po ng Lamentation, maalala ko lagi yung mercies, plural. Sabi niya, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Kung hindi talaga sa great faithfulness, great compassion, and great mercies of God, nasaan ka kaya ngayon? Nasa ministry ka kaya? Kaya nga kung ikaw ay nasa ministry na, alam niyo po ba, yung ministry na nakapagbibigay ng meaning sa atin, dahil nilagay ka ng Panginoon dyan to serve your purpose. Kaya naman ang mag-motivate dapat sa atin ay hindi kung anong makukuha natin, kung hindi, Panginoon, this is my reason why I serve you because of your mercy in my life, your grace in my life. Hindi pa nga po sapat yun, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, ikaw ay aking paglilingkuran. Dapat ganyan po tayo, mga kapatid kay Lord. And that is why, when you realize the mercy and grace of God in your life, kapatid, katulad ni Pablo, you are grateful to serve. Tingnan niyo po ha, sabi ni Pablo sa verse 12, I thank Him who has given me strength, Christ Jesus our Lord, because
He judged me, He considered me faithful, appointing me to His service. Sino ang naglagay sa atin sa service, sa paglilingkod? Si Lord. Sino ang nagsabing tapat tayo? Si Lord. Sabi kay Pablo, siya ang nagdetermine, ang Diyos. Kapatid, ang pagpapasalamat ni Pablo paulit-ulit sa Biblia. Maging binabanggit niya yung grace, mercies, maging sa Ephesians, sa lahat ng mga sulat niya. Binabanggit niya lagi yung grace, mercies. Sapagkat karanasan niya yun. Sapagkat yung buhay niyang patapon na walang kabuluhan na papuntang impyerno, binigyan ng kabuluhan ng Panginoon. Kaya gano'n na lamang yung kanyang gratefulness. Pagpapasalamat sa kay Lord. Kaya ang sabi niya, I thank Him who has given me strength. Hindi rin sa ating lakas at talino kaya tayo nasa ministry. Because of His mercy and because of His grace, Christ Jesus our Lord, because He judged me. Do you consider yourself faithful? Do you consider yourself as servant of God? Do you consider yourself as instrument of God? Kapatid, si Pablo, yun ang kanyang mindset. Ako'y ginagamit ng Panginoon bilang instrumento na may pahayag ang kanyang salita. Sa mga hintil, si Pablo ay lubos ang pagpapasalamat. Kaya nga po sa ating paglilingkod, lagi po nating tandaan, I serve God because I am grateful. Kasi kung wala siya, nasaan kaya ako ngayon? Nasaan kaya ang buhay ko ngayon? Patapon ito eh. Pero salamat sa Diyos, biniyayaan ako ng mga bagay na hindi man ako karapat-dapat at inispera ko sa lahat ng mga bagay na karapat-dapat sa akin. Sino ako na hindi siya paglingkuran? Kapatid, maikli lang ang buhay na mayroon tayo. Huwag mong gagawing motto yung you live only once. YOLO na tinatawag na nila. Oo nga, maikli nga lang ang buhay. Pero yung buhay na maikli dapat ipagpagamit natin kay Lord. Ang lifespan ng buhay sa Pilipinas ay 60 to 70. Kung 70 ka na, praise God. Narong ka na, malapit ka na. Kung 80 ka na, pagpasalamat mo lalo kay Lord sapagkat biniyayaan ka pa niya ng buhay. Tapos hayaan mo pa ang gawain sa Panginoon. Ang iba naman, gustong-gusto sa gawain kay Lord pag nandoon na, nag-uunahang magsiresign, mag-alis. Sapagkat tandaan nyo, ang ministry hindi humadali. Kaya nga ang pagpapalakas ay galing kay Lord. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas. At siya rin ang may-ari ng ministry, appointing me to His service, sabi po ni Paul. Kaya nga, be very grateful when you are in the ministry and when you have an assignment coming from the owner of the ministry. Kumusta ang ministry mo? Pinagbubuti mo ba? Kailan beses at maraming beses mo na siguro sinasabing ayaw ko na. Subukan mong umalis, tanggal ang iyong direksyon sa buhay. Kasi ang Diyos lamang ang nagbibigay ng direksyon sa ating buhay through the ministry. Tandaan natin, ang ministry po natin ay dapat alam natin. Mayroon sa loob ng simbahan at mayroon din sa labas. Ang general ministry natin, calling natin is to propagate the gospel. To be salt and light. Kaya kung hindi po natin isa sa buhay po yan, kapatid, mahihirapan po tayo na ma-motivate sa paglilingkod kay Lord. Ngayon, kung ang motivation mo lamang, kung sa Facebook ay yung puro like, ay kapatid, ay papaano kung walang nanonood ng video mo? Ako po, I don't care kung kahit walang manood ng video na ito. As long I do it for the glory of God, I live with an audience of one. Of course, mas magandang mayroong manood at mayroong pong maabot ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, mapagpala ng salita ng Diyos. Ako po ay instrumento lamang ng Panginoon. Kaya naman, when you understood the grace and mercies of God in your life, kapatid, you are grateful to serve God. Sapagkat hindi ho lahat ay nabibiyayaang makapaglingkod sa ating Panginoon. Secondly, kapag naintindihan mo ang biyaya at habag ng Panginoon sa iyong buhay, you will become a humble to serve. You will become humble to serve. You will become a humble person. Sabi ng verse 13, babasahin ko po sa inyo ha. Sabi ni Paul, sabi niya ganito, where are you verse 13? Though formerly I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent, but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. Grabe yung pag-admit niya.
Hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Ginagawa niya yun kasi akala niya, yun yung tama, yung pala ay hindi sa harapan ng ating Panginoon. Napaka-humble nito ni Pablo. Sa paglilingkod natin mga kapatid, hindi po payabangan. Sapagkat wala po tayong dapat ipagyabang. Kung mayroon man, ay ang Panginoon. Kaya nga, isip-isipin po natin, pag nasa ministry ka, hindi mo kinakailangan magyabang. You need to be grateful na nandoon ka. Ang sabi nga nila, Team Jesus, Team Jesus. Yung iba naman, hindi naman ginagawa yung ginagawa ni Jesus. Tapos pa Team Jesus pa. Na damit. Ay dapat kung susuot natin yan, be proud. Talagang ginagawa mo yung ginagawa ni Jesus. Hindi lamang po yan sa damit, dapat sa buhay. Mga kaibigan ko sa ating Panginoon. Humble. Bakit kinakailangan natin mag-humble? Bakit to? Tingnan niyo yung kalagayan natin. Wala tayo kung wala ang Lord. Kaya, sino kang magyayabang? Sabi nga ni Pablo, pinanganak tayong hubad at babalik din tayong naked in the sight of God. Meaning to say, we are not entitled. Ngayon, kung biniyayaan ka ng Panginoon, magpasalamat ka sa ating Panginoon at biniyayaan ka ng Diyos na ating Diyos na buhay. Naku, yung papi doon nag-iingay sapagkat nag-iisa, naroon sa kwarto. Sino po sa inyong gusto ng papi? Nandiyan po sa loob ng office ng simbahan ay umiiyak. So, tingnan nyo po, nag-iisa kasi siya. Nawalay sa nanay, nawalay sa magulang. Ay how much more kung tayo mawalay sa Panginoon? Hindi po ba nakakaiyak din naman? Kaya maging humble tayo. Wala tayo kung wala ang Diyos. Ang Diyos nandyan lang lagi. Pero tayo, kung wala ang Diyos, naku, wala tayong kabuluhan. Ang buhay lang natin kaya nagiging makabuluhan because of Jesus Christ at binigyan tayo ng ministering assignment na kung saan maserve natin yung ating purpose. Kaya naman kaibigan ko kay Lord, wag mo namang aayawan ang ministry ng Panginoon. Huwag mo namang iiwan ang ministry ng Panginoon na kapag ka mayroong mas malaking offer dito, iiwanan mo na yung dito. Pagka mayroong mga ganyang bagay na lakad, isasangtabi mo na yung ministry, pero yung sa Panginoon, yung lakad mo, sige, go on, all out. Pero kapag ka ministry ng Panginoon, para kang pagod na pagod at para bang wala kang gana. Kaibigan, kapatid, be humble. Because kung hindi kay Lord, wala ka, wala ako. Kaya nga, paglingkuran natin ang Panginoon with a humble heart. Thirdly, when we understand, o ano man tamang English dyan, ang biyaya ng Panginoon at habag ng Panginoon sa ating buhay, kapatid, you are firm and sincere to serve God. You are firm and sincere to serve God. Verse 14, anong sabi po ni Pablo? And the grace of our Lord overflowed for me with faith and love that are in Christ Jesus. Napakaganda. Sapagkat yung pananampalataya nagbibigay sa atin ng katatagan. Yung pag-ibig ang nagbibigay ng sinseridad sa ating maglingkod ang Panginoon. At yan ay galing kay Lord. Ang sabi doon, the grace of our Lord overflowed for me with faith and love are in Christ Jesus. Kaya nga sa paglilingkod natin, may pananampalataya. Darating yung puntong susubukin ka. Ang iyong katatagan, may kritisismo, kung ano-ano sasabihin sa kaliwa at sa kanan. Kung wala kang pananampalataya kay Lord, kapatid, mabibigay po tayo. At lalo na kung wala tayong pag-ibig sa ating mga pinaglilingkuran at sa ministering ating hawak-hawak, iiwanan natin yan. Kaya nga kung ikaw halimbawa drummer, bumili ka na sarili mong stick. Linisin mo yung drum mo, yung gamit mo. Yung mga gamit sa simbahan na ginagamit para kay Lord, alagaan. Huwag pabayaan. Ang problema kasi ng iba, gamit, pagkatapos hindi aalagaan, pag nasira, iisang tabi lang. Nakakahiya sa Panginoon. Be a good steward naman, kaibigan, kapatid. Kung ikay inasahan ng Panginoon dyan, ay dapat ikaw na may asahan ng Panginoon maging good steward ng mga gamit na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang iba, hirap na magkaroon ng gamit. Ikaw naman, maaaring may gamit na pinagkaloob sa'yo, di mo na may inaalagaan. Kaibigan, kapatid, be a good steward.
Be firm. Love your ministry. Even yung mga gamit at yung mga taong binigay sa atin ng Panginoon, mahalin natin. Hindi dahil meron tayong makukuha sa kanila o ano paman, kung hindi tayo'y nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon na pinaparanas din naman natin sa ibang tao, mga kaibigan ko sa ating Panginoon. At pang-apat, when we understood the grace and the love or tinatawag nating mercy ng Panginoon sa ating buhay, your life will become a tawag dito, catalyst of change. Ang ating buhay ay magiging catalyst of change, instrument of change. Sa verse 15 and 16. Anong sabi po ng verse 15 and 16? Ang sabi niya ganito, "The saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am foremost. But I receive mercy from this reason, that in me as the foremost Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life." Tayo magiging tinatawag na catalyst of change like Paul. Ginamit ng Panginoon talagang maging instrumento, catalyst ng pagbabago. Sapagkat siya binago ng Panginoon. Kaya yung buhay mo na binago ng Diyos, gagamitin ng Panginoon bilang instrumento para ang salita ng Panginoon ay maipropagate. Ang hirap baga na magbibigay ka ng isang bagay na wala kang proof. Ang proof natin ng Word of God ay talagang nagkumikilos sa atin ay mayroong pagbabagong buhay na nangyayari sa atin. Panglima, when you understood the grace and mercy of God in your life, you'll never waste the grace of God in your life. You serve diligently. Pakinggan niyo po sinasabi po ni Pablo. You serve diligently. Hindi mo sinasayang yung biyaya ng Panginoon na pinagkaloob sa iyo. Tingnan niyo po si Pablo. Ang ganda ng sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 15. Ang talata po ay nasa verse 9 and 10. Ito po ang sabi ni Pablo. Allow me to read. Sabi ng verse 9 and 10 ay ganito. Where are you? For I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. Ang sabi niya, I am what I am. Ako nga. Sabi doon sa verse 10. At anong sabi niya dito? And His grace toward me was not in vain. On the contrary, I work harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. Ito po ang nagmumotivate sa atin, nagiging tayo lalong better, diligent to serve. Kaya nga kung di mo na-experience ang grace ng Panginoon sa iyong buhay, you are not diligent minister, you are not diligent workers, you are not diligent Christian. Sapagkat ang grace ng Panginoon, dapat yan nagmumotivate sa atin eh. Kaya napaka-kapangyarihan ng grace ng ating Panginoon. Kaya tandaan mo ito, kaibigan, kapatid. Dapat mercy and grace ng Lord ang nagmumotivate sa atin sa paglilingkod sa Kanya. Like Paul, huwag nating sayangin. Kaya nga sabi ng Romans chapter 12, verse 11 sa Good News Translation, GWT. Anong sabi doon? God's Words Translation. Don't be lazy in showing your devotion. Ang sabi doon, don't be lazy in showing your devotion. Use your energy to serve the Lord. 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know, sabi, that your labor on the Lord is not in vain. Hindi nawawalan ng kabuluhan. At huwag din nating walang kabuluhan yung grace ng Panginoon. Kapag hindi ka naglilingkod ng diligent kay Lord, winawalang kabuluhan mo yung grace ng Panginoon na ipinaranas sa iyo. Kaibigan, kapatid, maging mahusay tayo. Sabi nga ng iba, umayos ka sapagkat inayos ka ng Diyos. Umayos ka, magtino ka sapagkat ikaw ay inayos ng Diyos. Maging ilaw ka sapagkat ginawa kang ilaw ng Diyos. Huwag pupundi-pundi, huwag aandap-andap. Paglingkuran ng ating Panginoon. And last but not the least, when you understood the grace of God and grace and mercy of God in your life, last but not the least, you serve God in such a way to build up the body of Christ by using your spiritual gift for the good of others and for the glory of God. Maglilingkod ka ng maayos na para ma-build up ang simbahan upang
magamit ka ng Panginoon at maparangalan ang Panginoon for the glory of God. Sabi ng Romans chapter 12, babasahin ko sa inyo, iba-ibang kaloob pakibasa na lang po, i-explain ko sa inyo. Kung ang kaloob mo ay tagapagturo, magturo ka. Kung ang kaloob mo ay encouragement, mag-encourage ka. Kung ang kaloob mo ay magbigay ka. Gawin ang lahat for the common good of others and for the glory of God. Kaya kung hindi mo naranasan ang grace ng Panginoon, ay wala kang gift. Bawat isang Kristiyano, the moment we experience the grace of God, biniyayaan tayo ng Panginoon ng spiritual gift para magamit sa simbahan, para mapaglingkuran siya. Kaya alamin mo ang iyong spiritual gift. Alamin mo kung saan ka malakas. Alamin mo kung saan ka magagamit ng Panginoon. Kailan yung huling araw na nag-pray ka, Lord, gamitin mo ako para i-build up ang iyong church. Mga kabataan ng Word for the Word Christian Fellowship, pakinggan nyo ito. Binigyan ka ng Panginoon ng trabaho, nakapagtapos ka ng trabaho para gamitin ka ng Panginoon to finance the church. Kayo ng mga kabataang hindi pagtatapos ng pag-aaral, magtapos kayo ng pag-aaral. Gagamitin kayo ng Panginoon to finance the church. Kaya kayo mayroong trabaho, kaya magbuti po tayo sa pag-aaral. Habang nagbubuti tayo sa ating pag-aaral, magbuti rin tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Nakakalimutan to ng marami. Kayo namang hindi mga kabataan, kaya kayo mayroong mga ganyang mga tinatangkilik na mga kayamanan o pinagkikitaan, ay para may magamit din po kayo sa pagkakawang gawa. Maging sa financial din po kayo na supporter ng church. Huwag na huwag pong kakalimutan yan. Sa Bible, ang daming mga ganyan Kaya tayo mga kapatid, kung yan ang gift natin, gawin natin kay Lord. Dapat yan na mag-motivate sa atin. Kung hindi lang sa biyaya at habag ng Panginoon, hindi natin yan magagawa. Kaya nga tanongin kita, what inspires you to serve God? Grace and mercy of God or not? If not, why not? If not, sino? Kaya nga, hindi tayo tatagal sa ministry kapag hindi natin lagi ina-acknowledge ang grace and mercy ng Panginoon sa ating buhay. Ang karapat-dapat na paglilingkod kay Lord ay acknowledgement of His mercy. Sabi nga, therefore I urge you in view of God's mercies, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable act of worship or service. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you will be able to test or prove what is good and acceptable and perfect will of God. Kaibigan, kapatid, in view of God's mercies, lagi mong gawin ang paglilingkod dahil sa biyaya at habag ng Panginoon sa iyong buhay. Tayo ay manalangin. Ama namin sa langit, tulungan niyo po kaming na ma-realize namin kung paano niyo kami naranasan namin ang iyong grace, ang iyong mercy sa aming buhay. Hindi kami karapat-dapat pero binigyan mo kaming mabubuting bagay. Yung mga karapat-dapat sa amin, Panginoon, hindi mo hinayaang mangyari sa amin. Kaya Panginoon, sino kami para hindi paglingkuran kayo ng buong puso? Sino kami para magtampo at alisan ang ministry na nakaloob mo sa amin? Panginoon, dalayan ko siya na nanonood ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, o anumang kalagayan meron siya. Dalangin ko, Panginoon, i-motivate muli siya sa ministry ng ipinagkaloob mo sa iyo, Panginoon, sa Kanya. Dalangin ko po, Panginoon, siya na nangihina sa mga oras na ito'y palakasin mo sa pamamagitan ng pag-aaral ng empowering moment na ito. Panginoon, sino mang naglilingkod sa inyo, dalangin namin maglingkod kami ng may katapatan, maglingkod kami, Panginoon, ng tinatawag na may kalakasan katatagan, maglingkod kami ng buong puso sapagkat ang nais mo, ikaw ay paglingkuran ng buong puso at buong husay. Sa iyo po ang papurit karangalan sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Mga kapatid, ang motivation, ang nag-i-inspire sa atin sa paglilingkod kay Lord, dapat mercy and grace of God sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, sa Diyos lamang ang papuri sa lahat ng ating ginagawa. Paki-share po itong video sa inyo pong wall, pakikalat po ito at para marami pa po ang mabahaginan po natin. Usually, hindi ko na po ini-edit po ito sapagkat matagal po mag-edit Sapagkat ang ating gamit ay hindi pa ganun ka-high-end, praying for laptop na high-end para mabilis pong mag-render or kaya makagamit tayo ng OBS. Meron na ako isang pinag-pray na binigay ng Panginoon, yung ating pong C922 Logitech. Salamat sa mga nag-sponsors at gagamitin po natin yan sooner
Gagamitin po natin yan sa biyaya ng Panginoon para po sa ministry. At kung kayo po yung napagpapala ng ministry ito na Empowering Moment, ipag-pray nyo po ito. Kung maaari po ay pakibahagi po ito. Mag-comment po kayo dyan kung kayo po yung napagpapala. At tayo pong lahat ay lagi pong gamitin ng ating Panginoon. Now, people of God, now unto Him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think or imagine, according to His power that worketh in us. Humayo tayong taglay ang pagpapalan ng Panginoon at kalakasan. To Him alone be all the glory, both now and forever, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and all God's people said, Amen and Amen. Sole Deo Gloria. To God alone be all the glory. My name is Pastor Daryl Nacario. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye. See you again tomorrow or another Friday edition, God willing. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.